Mag-uumaga na nang umuwi si Franco sa mansyon. Agad naman siyang sinalubong ni Matilda na nagbalik na sa anyo nitong normal na tao. Kung titingnan din ito ay mukhang bagong ligo na rin ito. Yun nga lang, hindi naman naaalis ang masangsang na amoy nito na nagpairita lalo kay Franco. Kaya naman, mabilis na iniwasan nito si Matilda at dire-diretso ito sa loob at tinungo ang kanyang silid. Saka nito nilak ang pinto para di makapasok si Matilda sa loob. Malungkot naman si Matilda na panay ang pagtulo ng mga luha nito na pinagmamasdan lang ang pag-alis ni Franco. Saka din niya naisip na maaaring galit ito sa kanya dahil sa pagkawala ng kanilang anak. Para pa sa kanya, hindi naman niya masisisi si Franco kung magalit man ito dahil kasalanan naman niya talaga na nawala ang anak nila. Nakakasiguro kasi siya na ang dahilan ng pagkawala ng anak nila ay dahil sa patuloy na paggamit ng itim na mahika na matagal nang pinagbabawal ng mga ninuno nila dahil may kapalit nga ang patuloy na paggamit nito. Pero hindi naman siya makahinto sa paggamit ng itim na mahika dahil ito lang din naman kasi ang paraan na alam niya para magustuhan siya ni Franco. Alam niya din kasi na kapag nakikita ni Franco na may silbi siya at magagawa niya ang lahat para dito, tiyak nagugustuhin talaga siya nito na tagumpay ngang nakamit ni Matilda dahil para sa kanya ay nakuha nga niya ang loob nito. Pero hindi naman siya makahinto sa paggamit ng itim na mahika dahil ito lang din naman kasi ang paraan na alam niya para magustuhan siya ni Franco. Alam niya din kasi na kapag nakikita ni Franco na may silbi siya at magagawa niya ang lahat para dito, tiyak nagugustuhin talaga siya nito na tagumpay ngang nakamit ni Matilda dahil para sa kanya ay nakuha nga niya ang loob nito. At kahit pa hindi naman sinasabi ni Franco na gusto siya nito o mahal ba siya nito, ay walang pakialam si Matilda. Kaya naman ang mga kinikilos ni Franco ay iba sa paningin niya. Tulad na lamang ngayon na iniisip niya na galit nga ito sa kanya dahil sa pagkawala ng anak nila. Na ang totoo ay galit ito dahil hindi nga niya naabutan ang babaeng kamukha ni Lucy. At dahil din sa naiirita ito sa masangsang niyang amoy. Dumaan pa ang ilang araw at patuloy sa pag-iwas si Franco kay Matilda. Lagi din itong nawawala na hindi niya alam kung saan ito pumupunta. Mas kinagulat pa ni Matilda nang sabihin ni Franco sa lahat na hindi na muna matutuloy ang paglusob nila sa palasyo. Kung bakit, hindi sinabi ni Franco. Basta na lamang itong umalis na nanglilisik ang mga mata na tila galit na naman ito. Sa araw-araw ngang pag-alis ni Franco, patuloy din ito sa paghahanap kay Isabel. Gustong-gusto na niya kasi itong makita at makuha. Ilang araw na rin kasi siyang hindi mapalagay at hindi makatulog sa kakaisip kay Isabel. Nakamukhang kamukha nga ni Lucy na nagmamay-ari ng puso niya. Samantala, sa palasyo naman, nabalot ng selos si Jordan nang makita nito ang pagiging close ni Sam at Joanne. Panay pang magkasama ang dalawa na kung titingnan ay parang may relasyon ng mga ito. Simula kasing malaman ni Sam na dahil kay Joanne ay nalaman nilang lahat ang nangyari sa kanya at dahil din dito nakakuha sila ng abo niya kaya naman nabuhay siyang muli, ay naging mas malapit na nga si Sam kay Joanne. Madalas pang sumama ito dito kung saan ito pumupunta para tulungan ito. Lalo na ang pag-train sa mga kasapi ng Bloodmoon clan. Sa patuloy na pagseselos ni Jordan sa pagiging close ng dalawa, nagtataka na rin siya sa sarili niya
kung bakit ganun na lang ang nararamdaman niya. Na madalas na rin kung tingnan niya ng masama si Sam at magalit dito. Na pinagtataka nga ni Sam bakit laging galit si Jordan sa kanya. Sa patuloy naman ang paghingi ng tawad ni Marco kay Isabel at pagsuyo dito, habang tumatagal ay lalong napapalapit naman ulit si Isabel kay Marco. Hindi na rin kasi niya mapigilan pa ang sarili niya, lalo na at hindi na rin naman kasi humihinto si Marco para mapatawad niya ito. Pero kahit napatawad naman na ni Isabel si Marco, hindi naman niya ito masabi kahit na kanino, kahit pa kay Marco. Pero hinahayaan naman niya itong makalapit sa kanya. Nang maramdaman naman ni Marco na tila okay na kay Isabel na lumapit siya dito, sobrang kinatuwa naman niya ito. Dahil para sa kanya, malapit na siyang mapatawad ni Isabel. At konti na lang, babalik na sila sa dati. Pinangako din niya sa sarili niya na hindi na siya makakapayag pa na mawala si Isabel sa kanya at magkahiwalay pa silang muli. Napansin naman ni Lucas at Sofia ang paglapit at paglalambing ng kanilang ama kay Isabel. Madalas pa nilang makita na magkayakap ang dalawa. Minsan naman, ninanakawan ng halik ni Marco si Isabel na kinapupula ng mukha nito ng sobra. Kung titingnan ng dalawa, daig pa nila ang teenager na nagliligawan o nagsusuyuan. Although hindi naman ni Isabel ginagawa ang mga ginagawa ni Marco sa kanya, pero hindi naman niya ito pinipigilan o pinapahinto. Hindi na rin niya ito sinisigawan o sinusungitan katulad ng dati. At mas lalong hindi na rin niya ito pinagtatabuyan, kaya lalong naging masaya sina Lucas at Sofia dahil sa mga nakikita nila. Pero lalo pa silang natuwa nang makita ang mga magulang nila na sabay na lumabas sa kwarto ni Isabel na mukhang mga bagong gising ang dalawa. Natatawa pa si Lucas na kinansyawa ng kanyang ina habang kumakain sila ng agahan. May insekto ba sa kwarto mo, ma'am? Bakit ang dami mo atang kagat sa leeg? Kantyaw ni Lucas sa kanyang ina na natatawa pa. Halos mabulunan naman si Isabel nang marinig ang sinabi ng kanyang anak. Saka siya tumingin ng masama dito na bakas ang pagpula ng husto ng kanyang mukha. Na pati si Marco ay namula na din ng mukha na abot tenga ang ngiti. Tawanan naman ng lahat sa mag-ina. Kayo na ba ulit? Masayang tanong naman ni Sofia sa kanyang ama. Tumango naman si Marco na biglang hinawakan ng kamay ni Isabel at hinalikan nito sa harapan nila, na mas lalong kinapula naman ng mukha ni Isabel at halos hindi na ito makatingin sa kanila dahil sa hiya. So you're back together. At least hindi insekto ang kumagat sa'yo kagabi. Panunokso muli ni Lucas na mas lalong nagpatawa sa lahat. Lucas! Sigaw naman ni Isabel sa anak niya na hindi pa rin naman nawawala ang pagkapula ng mukha nito. Uncle, kung hindi po insekto ang kumagat kay Mimi Isabel, ano po? Inosenteng tanong naman ni Kate na nakatingin na sa Uncle Lucas niya. Are you alright, Mimi Isabel? Nasaktan po ba kayo sa kumagat sa inyo? Inosenteng tanong naman ni Kai na bakas ang pag-aalala nito. Taranta naman si Dylan at Sofia na iniba ang usapan, habang si Isabel naman ay panayang senya sa anak niya na para bang sinasabi nito na humanda siya sa kanya. Ngiti lang ang naging sagot ni Lucas sa kanyang ina, nang bakas sa mukha nito na masayang masaya siya na nagkabalikan na rin sa wakas ang mga magulang niya. Nang matapos ang agahan ng lahat, pinasunod ni Marco si Sofia, Veronica at Lucas sa kanya.
habang hawak nito ang kamay ni Isabel na hindi niya pa binibitiwan simula pa kanina. Nang makarating sa hardin, agad na kinausap nito ang mga anak niya. Sa kanya pinaliwanag sa kanila na kagabi nga ay nakapag-usap na sila ng masinsinan ni Isabel at nagkabalikan na rin sila. Sinabi niya din sa mga anak niya kung gaano niya kamahal si Isabel. Habang ipiniliwanag din naman ni Marco kay Veronica ang lahat tungkol sa kanila ni Isabel at kung bakit sila nagkahiwalay. Nalungkot naman si Veronica nang malaman ng mga ginawa ng kanilang ina ni Sofia. Pero sinabi naman nito sa kanyang ama at kay Isabel na masaya siya na nagkabalikan na rin sila. Ganon din naman si Sofia at Lucas na abot tenga ang ngiti ng dalawa na binati sila Marco at Isabel. Niyakap naman ni Marco si Sofia at Veronica. Nalabis ang tuwa dahil hindi nagalit ang mga anak niya sa kanya. Lalong-lalo na si Veronica na wala namang alam tungkol sa history nila ni Isabel. Maliban kay Sofia, na alam ni Marco na botong-boto naman ito kay Isabel simula nang makilala niya ito. Napayakap din ng mahigpit si Lucas sa kanyang ina. Sobrang saya naman ni Isabel na makita ang tuwa sa mukha ng kanyang anak. Alam niya kasi na matagal na ring pangarap ni Lucas na mabuo sila bilang isang pamilya. Yun nga lang, nang malaman nito ang tungkol sa mga kapatid niya at sa asawa ng kanyang ama, nawala ang pangarap na yon kay Lucas. At kita nito ang labis na lungkot sa kanyang anak. Isama pa ang pagtatago niya dito para hindi nga malaman ni Marco ang tungkol sa kanya noon. Pero ngayon, at okay na nga ang lahat at sila na nga ulit ni Marco, labis ang saya ni Isabel dahil mabubuo na rin ang pamilya niya. Nadagdagan pa nga ng kambal at yun ay walang iba kundi sina Sofia at Veronica. Niyakap din ni Sofia si Isabel na tuwang-tuwa at panayang bati dito. Habang si Veronica naman ay nakangiti at nahihiyang yumakap kay Isabel. Pero mabilis naman siyang niyakap din nito na kinagulat niya. Saka din siya yumakap dito ng mas mahigpit at binati ito. Masaya naman na nakamasid sina Dylan at King Arthur di kalayuan sa kinaroroonan nila. Sa wakas kasi ay okay na ang lahat kila Marco at Isabel. So kailan naman magiging kayo ni Lea? At kailan niyo ako bibigyan ng apo? Pangaasar naman ni Isabel sa kanyang anak na kinagulat nito dahil hindi niya akalain na bigla itong babawi ng pangaasar sa kanya. Mom! Tanging naging sambit ni Lucas na pulang-pula na ang mukha nito. Tawanan naman sila Sofia at Veronica dahil sa hitsura ni Lucas. Pati na rin si Marco ay nakitawa na rin. Hanggang dito na lamang po muna. Abangan ang susunod na kabanata.